The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Magandang hapon mga karadyo! Before we start our program, we would like to extend our greetings to our CLSU President, Dr. Evaristo A. Aberia, Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden, Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo, to the Station Manager of Radyo CLSU, Dr. Parsons and Hale, and of course, to the Strategic Communication Office and Presidential Management Services, good afternoon to everyone. Also, we would like to congratulate all the service awardees, retirees, presidential awardees, and praise awardees na pinarangalan noong nakaraang linggo. At syempre, hindi natin kalilimutan ang Rodeo Club. Congrats to everyone! Ayan, nagbabalik muli ang programang CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Bago ang lahat, I am Charlene Bumanglag, your host for today. And here with me is my co-host. I am Princess Mi Hidalgo, your co-host for today. For today's episode of CLSU Matters, pag-uusapan natin ang mga tanong patungkol sa recent result ng CLSU CAT. At syempre, we also extend our congratulations to the passers of the CLSU CAT academic year 2014-2015. At partner, kasabay ng paglabas ng list of passers ay ang tanong ng mga estudyante patungkol sa nagdaang CLSU CAT at kung ano nga ba ang dapat nilang gawin after nilang malaman ang exam results. Actually, partner, dapat last week pa itong program natin. Pero dahil sa problem sa internet connectivity, pansamantala muna nating minove ang ating programa. Tama, partner, kaya humihingi kami ng paumanhin sa mga nag-abang sa ating live last week. At bago natin i-welcome ang ating resource person for today, we encourage our viewers to please comment, especially to the incoming freshies, kung saang program kayo nakapasa at kung may iba pa kayong concerns na hindi namin na-take note. At kasabay na rin nito, we also encourage our viewers to please stay till the end of our program dahil susubukan nating sagutin ang inyong mga katanungan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let us welcome our resource person for this afternoon, the Acting Dean of the Central Luzon State University Office of Admissions, Dr. Marlon A. Naagas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Hello, good afternoon, Charlene and May. Mamay. Good afternoon po. And good afternoon lahat po sa mga viewers po natin. Ayan. So maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon upang kayo aming makapanayam sa hapon na ito. Kaya naman, inaanyayaan rin po namin ng ating viewers na huwag mahiyang mag-comment ng kaninyong mga katanungan for Dr. Naagas at syempre, please share our live program para mas marami makanood at matuto in today's episode. Tama, partner. At dahil nga kalalabas lamang ng CLSU CAT result, for sure marami ang nakaabang at nakatutok. Lalo na at marami tayong nakikita sa social media na mga katanungan mula sa recent CLSU CAT takers. Kaya naman, sir, aming inilista ang mga frequently asked questions ng ating mga students.
But before we proceed, kumustahin muna natin ang ating mga viewers. Ayan. So, sino ba ang mga nanonood ngayon? So, from Art Lawrence Bumanglag, good afternoon po, sabi niya. And nanonood din sa atin sila Rocky Ercilia and Lian Briones. Ayan. Hello sa inyo. Hello sa inyo mga karadyo. Good afternoon po. Magandang hapon sa inyong lahat. So, mukhang hindi na makapaghintay ang ating mga viewers partner. So, sir, mukhang sabik na sabik silang malaman, no? Yung mga kasagutan sa mga tanong nila. Kaya naman, let's proceed na with the first question, no? Matapos pong malaman na qualified ang student, ano po ang next step o ano po ba ang dapat nilang gawin? Okay, so again, once again po, congratulations po dun sa mga passers po natin. Ayan, so again po, thank you rin po sa mga nag-take po ng exam sa atin. So ngayon po, for your question po, ano po ba ang gagawin po ng mga qualifiers po natin? So of course, once po na naka-receive po tayo ng email, ayan, yung email po na yun is babatiin po tayo, na you are qualified po doon sa program po na pinili po natin. So ang unang gagawin lang po natin dito is to pindutin po natin yung accept button. Ayan. So once po na napindot po natin yung accept button po, meron po yan kayong mga pipil upan na mga forms. Tandaan niyo po yun, no? Kailangan niyo pong kumpletuhin po yung mga forms po na yan. And after po, na makumpleto po natin yung mga forms po na yon or yung mga pinilapan po na sa mga forms na yon, no? Ipiprint po natin yon and ida-download. Dadalhin po natin yan sa mismong enrollment. Dalawa po yon, no? Yung isa po, enrollment form po, and the second one po, yung OSA form po, na yun nga po, no? Kailangan po yun sa enrollment po natin. Okay, sir. So, kanino po sila pwedeng magbigay ng form na yun? Sa mismong enrollment po, mismo. Doon sa admission na po natin, no? With regards sa enrollment po, ipopost po namin yung schedule po kung kailan. Okay, so na-take note nyo ba yun? Na i-accept ang button, then paki-fill out ang forms, then ipapasa natin sa OAD. So, proceeding po sa next question, sir. Paano kung nakapasa ang aplikante sa second choice nila, pero nais i-pursue ang first choice? Or paano rin naman po kung pumasa sila sa third choice, pero gusto nila i-pursue ang kanilang second choice? Okay, so for your first question po, kung yung aplikante po ay nakapasa sa second choice, nila, pero nais i-pursue ang first choice nila, so ngayon po, nung nag-test po kasi tayo, meron tayong tatlong choices po, or tatlong programs po na pinili po natin. Your first, your second, and the last one is yung third choice po natin. So ngayon po, kung hindi kayo nag-qualify doon sa first choice nyo or first program, automatically po, yung system po namin, bababa po yun sa second choice, which is, ibig sabihin po nun, doon ka nag-qualified or doon ka mismo qualified. So, ganun po ma'am yun. So, it means, hindi ka na pwedeng mag-enroll doon po sa first choice po natin. Okay? So, for the second question naman po natin, paano kung yung second choice ka, gusto mong maging, pipiliin mo yung third, tama ba? Yes. Diba? Yung third, lilipat ka sa Yes, third program mo. Okay, so ngayon po, first of all, titignan po muna natin kung qualified ka. Ayan. Kasi may ranking po kasi tayo doon, Kung qualified ka, kung sabi natin, let's say qualified ka naman doon sa third choice mo, maghihintay pa rin tayo, It is a case-to-case basis. Kasi po, meron na rin kasing applicant or qualifier doon sa course po na kinuha na yon. So ngayon, let's say, malalaman lang po natin dyan during or after ng enrollment. Let's say, sabi natin, during enrollment, yung qualifier nung nagkaroon ng vacant, ayan na lang, nagkaroon ng vacant po tayo doon sa third choice po nila na yon, there's possibility na pwede natin silang ilagay doon. However, sabi nga natin, kung walang vacant, naka-stick sila kung ano po yung magiging second choice po nila. Kung ano yung, sabi natin, na-receive nilang program kung saan So, sila bali sir, mag-enroll. kailangan po nilang maghintay ng vacant. Yes. Doon po sa third choice nila. Yes, kasi naka-program na yan. Naka-program na.
Nakaprogram na dyan yung lahat ng mga courses, lahat ng programs, meron na yung mga qualifiers. Okay, ang hinihintay na lang natin sa kanila is i-accept nila yung ating invitation. Okay po. Alright, so sir, how about naman po kapag sinabing waiting list? Ano po ang ibig sabihin nito? Waiting list. Alright, so with regards sa waiting list po natin, ang tawag po natin dyan is weighted list qualifier, no? Yun yung tawag po natin doon. Hindi naman po ibig sabihin kasi na nasa waiting list ka, bagsak ka, di ba? Ayan, nabagsak ka or what, no? Ang ibig sabihin lang po ng waiting list po natin, in layman's term, no? In layman's term, ano yun? Yung naubusan kayo ng slot. Ayan. Halimbawa, in our example dito, no, sa waiting list po natin. Example, pumili kayo nung 3 quota courses. For example, no? Yung 3 quota courses nyo pong pinili, BetMed, okay? BS Accountancy, and let's say, BS Bio. So, lahat po yan is very limited lang, no? Very limited lang yung slot. Eh, what if, sabihin natin, no, ang ranking para makapasok ka sa BetMed is 90. Ayan, 90, no? Ngayon, ang pipiliin mo lang ngayon ay, ang kukunin lang natin sa BetMed is 100 lang. Kasi yun lang yung kaya, no? Nung kanilang resources. Okay? Eh, so ngayon, ang pinakamababa pala do sa 100 na yon eh 92 or 93. Automatically, papasok ka sa waiting list. Hihintayin natin ngayon na yung 100 na yon kung mag-a-accept sila or hindi. Ano? Binigyan natin sila ngayon ng time para mag-accept sa invitation natin. Yung time natin, yung date natin ibinigay sa kanila hanggang 26, no? Hanggang April 26. And after nung 26 po na yan, doon i-assess po natin yan, no? I-assess po natin yan. And then, kung merong mga hindi nag-accept po, doon pa lang natin ipapasok po yung mga waiting list po natin. Okay, number 1 lang yun, no? Number 1 scenario yun. Yes, po, sir. Another waiting list po natin, no? What if, kung doon sa 3 course mo or 3 programs mo, sabihin natin kinulang ka. Ayan, yun na lang, no? Okay, kinulang ka. Qualified ka, pero kinulang ka. Mas maraming mas magaling sa'yo. I-check yun sa una, kumpleto na. Okay, example ko, no? Yung BetMed, yung accountancy, tsaka yung bio. Sila yung marami kasing mga pumipili na course, no? Yan yung mga course na maraming pumipili, no? So ngayon, paano, what if, no? What if, kung sa 3 na yon mas maraming, mas mataas na grade sa'yo, papasok ka pa rin sa waiting list. Ang mangyayari doon, kung meron na bakante isa sa mga programs na yon, no? Isa sa mga program na yon, doon ka pa lang magiging qualifier. Okay, doon ka pa lang ngayon ma-accept sa mismong program natin na yon. Okay? So, narinig nyo naman mga karadyo. So, please, i-take note ninyo yung mga sinasabi ni Dr. na Agas para ma-share din natin sa ibang qualifiers at sa mga ibang may katanungan pa. Tsaka ma'am, in addition po pala, no, in addition po namin dito, sa April 27, no, ito yung time para mag-accept po yung mga tinatawag po natin na principal qualifier. Ayan. So ngayon, marami po tayong mga waiting list. Okay, pagdating po ng April 27, automatically po pag hindi kayo nakapag-accept po doon sa inyong slot, automatically doon po namin ipapasok yung mga waiting list po natin. Okay, so take Ayan. note of that, mga Pakitake note po karadyo. So, bago tayo mag-proceed sa next question, sir, mag-break po muna tayo. No, tingin po muna tayo ng mga comments sa ating comment section. So, may ano bang meron dyan ngayon? So, from Mark Lawrence, kamusta naman daw ang mga kamater natin dyan sa comment section? Okay pa ba ang mga kamater natin dyan? So, bali, magko-commercial break po muna tayo, mga karadyo.
We're back. We're back, mga karadyo! So, ayan. So, narinig nyo naman yung mga sinabi ni Dr. Naagas kanina. So, i-take note nyo po yon para ma-share din natin sa mga hindi nakakanood ng live natin today. So, moving to our next question, sir. Ready ka na po ba? Kayo na pa ako Okay. salita ng salita. So, so ano po, alright. So, ano po ba ang mangyayari sa slot ng qualified student na nag-claim na ng slot pero hindi tumuloy sa CLSU? Alright, so again, with regards po dun sa mga student, no, or qualifiers na lang, no, qualifiers na nag-accept sila, no, but hindi sila tumuloy sa CLSU. So malalaman lang po namin kasi ito during the enrollment period no, kung hindi sila tutuloy, no, doon lang namin sila malalaman. So ngayon, what if kung hindi sila pumunta? Yan ang good question, no? Yan yung good question natin. What if kung hindi sila pumunta? Automatically, no, kahit enrollment yan, may nakita kaming slot. Ang gagawin po namin is mag-i-invite pa po kami dun sa mga waiting list. Meaning, sabi nga natin, no, pumunta sila mismo or hindi, yung mga slot nila, kaya po nating punuan. Ganun po So, yan. bali sir, yung invitation po ba yun, sir? Via email po ba nila marireceive? Yes, via email po, ano. Okay po. So, ayan mga karadyo, dahil nasagot na ang mga tanong tungkol sa slots, let's move on naman po sa enrollment. So, paano po ba ang magiging procedure for enrollment? May mga documents ba sila na kailangan i-accomplish physically? Okay, so with regards naman po do sa enrollment po natin, no. Of course, no, kung enrollment po natin, ito po yung 5 requirements po, ano, or entrance credentials po natin na tinatawag na kailangan po, no, dala-dala po natin yan, no, sa mismong enrollment po natin. Number 1 po, ano, paki-print po yung OAD enrollment form po natin, okay? And then yung OSA individual record form po natin, no? Sabi ko nga po sa kanina, once po na na-complete po natin, no, napilapan po natin yung mga forms po, no, doon sa pag-accept po natin, paki-print po yon, dadalhin po yon sa enrollment. Tapos po yung form 138. Ayan, kailangan po yun, original po yun, no, form 138. Tapos po yung form 10 or yung form 137, again, original copy. Without that po, hindi sila magiging officially enrolled. Kailangan dala-dala po nila yung 138 and yung 137 po na form. And then, kailangan rin po na meron tayong PSA, NSO birth certificate. And then last one po, no, yung 2x2 na color photo, 3 pieces po. Ito po yung mga kakailanganin po natin. But ipopost din po namin yan, no? Ipopost po natin yan. Don't worry po, no? Yung mga instructions po para sa enrollment, ipopost po namin yan sa CLSU page and CLSU website. So, ayan mga karadyo, I'll repeat yung mga sinabi ni Sir. Ano, kailangan nating mag-submit ng OAD enrollment form, OSA individual form, form 138, so original copy, along with form 137 and PSA and NSO. At kasama na rin yung picture. Na 3 pieces. So, ayan, sir. So, saan po ba ang OAD? Paano po kapag, saan po banda sa OAD nila ibibigay yon? Anong section po ba? Okay, so with regards naman po sa kung pupunta kayo sa CLSU, yung OAD po, no, makikita po natin yon sa bumaba po kayo sa second gate, ayan. Ayan, baba po tayo sa second gate po. Tapos kakanan po tayo. And then nakikita po natin dito yung Office of Admissions. Okay? So ngayon po, pag nakapasok na po tayo sa Office of Admissions po, pakibigay po yung mga forms po na yan doon sa mismong admission unit po natin. Okay? So ngayon po, ang mangyayari naman po dyan sa mismong enrollment po natin, merong time sila para mag-enroll. Ayan, wag po silang mag-alala kasi po ipopost po natin yung mga instructions. Further instructions po na yan. Okay, so mga karadyo, pakihintay na lang ang mga post ng ating OAD para sa mga requirements na kailangan ninyong isubmit and yung date kung kailan kayo pwedeng mag-submit. So, to our incoming first year, I hope ay na-take note ninyo yung mga paalala ni Sir. At syempre, sana nasagot namin yung
ilan sa mga katanungan ninyo. Ay, meron pala akong ano, no? Iko-correct lang, no? Yung Form 137 po pala, to follow yun. Tama ba, ma'am? Okay. Okay, so yung Form 137 po, to follow po yun kasi magsesend ng request yung CLSU papunta po dun sa inyong school. So, ang kailangan po nating dala yung Form 138 po natin. So, ang importanteng maidala ay yung Form 138. Yan. So, ayan sir, let us check ulit yung mga viewers natin kung nakaka-keep up pa sila sa mga informations na sinasabi po ninyo ngayon. So, bali sir, no? Marami po tayong nakikitang concerns pa dito sa comment section. Magsha-shoutout po muna tayo ng mga nanonood sa atin live. So, shoutout kay Christine Mabagos, and kay Janice Ingan. Shoutout po sa inyo. Patuloy lang po kayong tumutok sa CLSU Matters dahil marami pa po kayong matututunan. Short break, partner. So, short break po muna tayo dahil nagbabalik ang ating segment na Pick Your Stories. So, short breather lang po from our interview at relax lang po sa ating mga viewers. For this segment, we encourage everyone to please comment down below your stories sa lugar na ating ipa-flash sa screen. Lalo na sa ating mga ate at kuya na alam kong maraming memorable experience or stories sa lugar na ito. So, kaya naman, Tek, paki-flash na po ang sa screen ng ating pick of the day. So, at syempre, walang iba kung hindi ang ating CLS UCAT exam. Kayo ba mga karadyo? Ano nga ba ang stories nyo noong CLS UCAT? Please share your stories sa comment section dahil mamaya babasahin natin ang inyong mga stories. Pero teka lang partner, ikaw ba, ano bang stories mo noong nag-exam ka sa CLSU? Ayan, partner. So, naalala ko, day before exam, bumiyahe na kami kasi masyadong malayo ang Isabela para biyahein ng isang araw lang. Ganun. Grabe. So, ang naalala ko sa engineering ako nag-exam, tapos nakatutok yung aircon sa akin. Sobrang lamig. Pero nag-enjoy naman ako during exam. Pero kinabahan ako medyo. Yun. Lahat naman Tsaka, ata tayo, hindi ako kakabahan nanginig talaga. dahil sa kaba. Nanginig ako dahil sa lamig. Ay, grabe. Malamig ba yung aircon doon, partner? Oo, partner, Saan ka ba? malamig. Sa engineering? Oo, sa Oh, okay. Ako naman, partner, ang pinaka hindi ko makakalimutan and nung CLS UCAT ay yung pagdodonate ng pencils right after the exam. Ikaw ba, partner? Nakita mo ba yung mga yon? Yung mga nakahawak ng boxes na ganyan and then ihuhulog mo doon? Nako partner, hindi ko na nakita kasi umuwi na ako agad din. Ay, partner. So, ayun nga. Kasi naaalala ko noon sa eduk ako nag-exam. And then, paglabas namin ng gate ay may hawak-hawak silang boxes. And may nagsabi kasi sa amin noon na senior from here sa CLSU na kapag naghulog ka daw or nag-donate ka ng pencils doon is swerte daw yun dahil makakapasa ka sa CLSU. Nagtulog ka. Yes, naghulog ako, partner. Ayun, nandito ako sa CLSU. So, ayun. Dahil na-share na namin ni Cha ang stories namin sa CLSU CAT exam, it is now the time to read your stories sa comment section. So, ngayon, partner, maghahanap tayo ng mga stories nila sa comment section, ano? So, bali, meron po ba tayong stories dyan? Ayun, from Mark Lawrence. Naaalala ko yung friend kong pinagpalit ng frock. Ayun na to. Kasi napagkamalan siyang nangungopya sa akin. In reality, nang heram lang siya ng pencil. So, grabe naman yun. Napagkamalan. Okay, sabi ni JM Lozma, dahil sa room na yan, dyan ako nakaramdam ng kaba. Hehehe, Super. super memorable. Grabe, ano? Ayan, meron pa. Ayun, may isa pa from Aizel Alarcon. Nung hinahanap na namin yung BFF ko, yung building na pag-e-examan, nakita namin yung playground. Dapat sana maglalaro kami doon. Kaso, napagsabihan kami. Ayun, first kahiyan. Ang mga ate ko naman kasi, pang bata lang yun. So, dapat hindi tayo naglalaro doon. Ayun, from Nicole de Guzman, para po akong nag-jogging sa layo ng room. Totoo yan. Ay, grabe. So, ayun na. Grabe talaga, partner. Marami pa tayong mga kasama ngayon sa live na nag-share ng kanilang experiences. Pero kailangan na po nating magpatuloy sa ating programa. So, thank you, viewers, for sharing your stories. And now, let us continue the discussion with Dr. Naagas. So,
first question po ulit natin, sir, kasi marami po kami nakikita sa social media. Curious po sila kung ano daw po ba ang mga benefits ng mga naging top 20 examiners nitong CLS UCAT. With regards dun sa ano no, sa benepisyo no ng mga top po natin. Okay? So ngayon po meron po kasi tayong tinatawag na institutional scholarship. Okay, way back no, balikan po natin yung dati no. Okay. Nung panahon ni Koji. Ayan. Dati kasi no, may bayad kasi yung tuition po natin sa CLSU. Okay, so ngayon po yung lahat ng mga nasa top 20 po natin, libre sila sa tuition. Yan, libre sa tuition. However, no, nagkaroon na po tayo ng pre-tuition fee, di ba? Napansin niyo yun? Unifast Which is po. the Unifast. Yes po. So ngayon, automatically na lahat nung nag-qualified sa CLSU, lahat po sila ay scholar. Yes. But sabi nga natin, no, meron yung top 20, meron silang matatanggap na cash incentive or incentives po. But sabi nga natin dito, nakadepende yon sa pondo. Okay, wala siyang assurance, no? Wala siyang assurance na ibibigay po natin siya regularly. Nakadepende po yon sa pondo po nung CLSU. Pero if ever po naman, sir, kailan po nila possible na makuha yun if ever po na may budget na allotted for that? Ina-announce naman po yun, ma'am. Okay. Opo, ina-announce naman po yun. Pag So, meron take silang note, matatanggap guys. po. Sa mga top 20 dyan, shout out sa inyo. Pero, yan nga, Yes. meron silang i-maintain na grades. Ayun Ayan. naman pala. Di ba? Meron silang i-maintain para makakuha sila ng regular na cash incentives po natin. Okay po. So, grabe naman talaga. Nakaka-inspire mag-aral yung mga, para sa mga top 20 na CLSU takers natin dyan. So, following to that question po, sir, saan po ba pwedeng mag-email para sa mga may login issues ng kanilang account or nakalimutan ang password? Okay, so sa po ba natin makokontak na lang, no? Ayan, sino po ba okay po. natin? Saan Sino po ba ba? yung help desk po natin? Okay, so ngayon po, once po nung naka-receive po tayo ng email, no, na naging qualified po tayo, no, meron po dong link sa ibaba, no, na Google Sheet. Any concerns po, na gusto nating tanungin, doon lang po kayo magsesend. Yun po yung official po natin na hotline. Okay po. Okay, hindi po natin kasi pwedeng ibigay yung email po natin, baka ma-spam po tayo. Okay po. So, take note guys, sa mga pumasa dyan, meron doong link sa baba na pwede nyong i-contact if ever may concerns pa po kayo regarding sa enrollment or sa results ng inyong mga exam. So, following to that question po, sir, para naman po sa ating mga aspiring students na gustong pumasok sa ating universidad, ngunit hindi pinalad na makapasa, maaari daw po ba silang magpasa ng reconsideration letter? Kung oo, ay paano daw po ba ang proseso at saan ito ipapasa? Okay, so for now po kasi with regards po sa volume kasi nung nag-take ng exam po natin, bibigyan ko po kayo ng statistics, more or less sa 11,500 yung nag-exam. Yes. Tapos ang pwede lang po nating i-accommodate po only 4,400. Okay? Meaning, yung 4,400 po na yun, marami po tayong factors po doon na kinukonsider. Yes. Number 1 po, yung number of faculty members. Yes. Ayan. And then, yung mismong classroom po natin. Opo. Okay? Kahit sabihin natin kasi po na gusto po natin silang kunin lahat. 'Di ba? Kunin or kalahati sa kanila. But kung titingnan natin resources po natin, mahihirapan po tayo. Oo. 'Di ba? Mahihirapan po tayo. So ngayon, paano ba with regards sa reconsideration po natin? Una kasi again, the volume. Yes. Ayan, mahirap sa ating sabihin kasi ayoko magbigay ng false hope no? Opo. Yun ang ibig sabihin natin na pwede pa kayo makapasok, false hope yun eh. So ngayon, pwede naman po tayo, nasa pre-country naman po tayo, pwede po tayong mag-submit or mag-pass po for reconsideration. Ayan, pwede po tayo sa Office of the President. Ayan, doon po natin siya isend. And then po, hindi po namin kayo hindi po kami nagbibigay ng assurance na yung mga nag-submit, makukuha po sila. Ayan po, Ayoko pong magbigay ng false hope po doon sa mga hindi qualified. So, if ever naman po na ganun, sir, since pwede, ang reconsideration letter daw po ba ay maaaring ipasa sa kakilalang nag-aaral sa CLSU?
Pwede ba? Ang alam ko po kasi no, sa only office of the president, doon siya isasubmit. Pero hindi po sure if pwede pong makipapasa dun sa mga kakilala po na nag-aaral sa Pwede naman sigurong ipasa, no? Kung ipapasa lang, no? Pwede naman. okay po. Sa records. Doon sa records po natin sila ipapasa. Tapos si records, ipapasa po sa office of the president. Pero as of now po ba, sir, pwede pa po ba silang magpasa ng reconsideration letter? Pwede naman. Oh, narinig nyo yun, mga karadyo. So, po pwede pa daw po. Punta lang po tayo sa Office of the President. Ngayon naman, Ayan, so, karagdagang katanungan lang po, sir. Meron po ba tayong readmission or kung kailan po ang readmission natin? Readmission? What do you mean by readmission? Readmission po para sa mga hindi po nakapagpasa agad ng, kunwari po, hindi po nila na-accept ang slot pero gusto pa rin nila magtuloy sa CLSU. Qualified sila pero hindi sila pindot dun sa first slot. Yun po. Yun nga po yung sinasabi po namin sa kanina, di ba ma'am? Na binigyan po namin yung mga principal qualifiers po ng 3 weeks para i-accept po nila yung invitation. So after 3 weeks po na yon, from 27 to May 3, ang mangyayari po yun, kung hindi sila naka-accept, ibibigay po namin yung slots nila doon sa mga waiting list. Again, no, marami po yung nag-exam, kaya marami rin po yung mga waiting list po natin. Okay. So, ano naman po ang mensahe ninyo sa mga incoming first year natin? For the incoming first year po, of course, congratulations po sa mga principal qualifiers po natin. And welcome po kayo sa CLSU. And good luck. Ayan. Yun lang po. Thank you. Okay, so partner, meron pa ba tayong karagdagang katanungan dyan sa comment section? Check mukhang marami pa, partner. Mga karagdagang katanungan. So, meron po dito, sir, tanong. Ang comment po niya is, ang first choice po ba ay BS Accounting pero BSMA po qualified. Pwede po ba mag-shift later on? Secret. Okay, so actually pwede naman tayo mag-ship sa second year. Again, but nakadepende po 'yon dun sa program. Example from BSMA gusto niya mag-ship sa BS Accountancy, meron silang interview and meron silang exam. I-evaluate po yung kanilang grade. Ayan. So, for the concerns na hindi napag-usapan today at sa mga karagdagang questions online procedure, please please visit the website na lang po ng ating CLSU. Ayan. So, maraming salamat, Sir Naagas, sa pagsagot po sa aming mga katanungan ngayong araw. And gusto lang din po naming i-shout out si Sir Marlon Mactal from the from Australia, and please read it, partner. Missy Marilu Mesa Grande Sarong from CRRDC. Ayan po. So, sir, meron na po ba tayong estimated date kung kailan po ulit ang application period para sa CLSU CAT? Kay Sir Elmer kasi yung yung CLSU CAT. okay no? po. Pwede naman po nila, hindi ko kasi kabisado yung date, no? Yes po. Meron po tayong calendar po, meron tayong academic calendar. Pwede nila pong makita po doon yung mga schedule po ng mga events sa CLSU. So yung academic calendar po natin, pwede po nating ma-download po yun or makita sa CLSU website and sa website po ng OBPAA po. Thank you. Okay po. Thank you so much, sir. Ayan. So, About naman po sa questions about sa transferee procedure, sir. Ano po kaya yung mga pwede nilang gawin or kung ano po yung ma-advise niyo sa kanila? Yung sa transferee kasi, kailangan muna nilang makatapos at least 36 units. Yun, okay kailangan po. nila. I think second year yata yun o first year. Second year. Sa second year, Second year po ata. Sa second year yun, 36 units kailangan po nila. Tapos, kailangan wala silang bagsak. Bagsak. Okay po.
Next. Or 20, sabi po nung assistant ko, 25% po, no? Walang bagsak o 25% po. And then, yung mismong procedure po, pwede po nating makuha yon sa OAD po, ibibigay po namin doon. Okay, so meron po tayo ditong additional question from Maria Cristina. May chance po ba to get yung first choice kung naka-waiting list? Depende yun, pati, depende yun. Kasi yung, again, no, yung 3 choices po natin, nakadepende po yun dun saan ka magkwa-qualified. Kasi minsan kasi, ang nangyari doon, hindi ka nag-qualified sa first choice mo, hindi ka rin qualified sa second choice mo, qualified ka doon sa third choice mo. So, saan ka ngayon nagkaroon ng waiting list? Doon sa third choice. Doon siya papasok. Take note of that, mga karadyo. Okay, partner, meron pa ba tayong ibang questions na hindi na itatanong? Naghahanap pa nga ako dito, partner, kasi ang dami nilang comment. Binobombard nila tayo ng comment. So, tinitignan natin kasi nga, wala akong masyadong internet ngayon. Mahirap pong mag-load yung comments. Wait lang po. Okay, sir. So, meron pa po tayo dito. Okay. Okay. So, meron po tayong isang question pa. Pwede po bang samahan sa enrollment ang first year? Sinong sasama? From parents po siguro ito, no, sir? Pwede naman. Kahit buong pamilya, sumama, di ba? Ayan. Take Buong note barangay, po, mga sumama. Walang karadyo. problema po yun. Support nila sa anak nila yun. Proud yes sila, po. no? Kahit sumama po sila, wala tayong problema Ano doon. po, kapag galing pa sa malayong lugar? Opo. Kasi partner, naaalala ko na kwento mo, kasama mo rin ata yung mother mo. Ano ba, partner? Talaga? Yes po. Yes po. Nung Admission test po. Kasi Yes. malayo po. At saka first time ko po sa CLS yun. Yes. And malayo po siya, sir. From Isabela pa po. So, need niya po talaga ng assistant from parents. So, Di na pumasa ka, nagpa-musiko ka pa, di ba? Fiesta, ganun. so, maraming... Ayun. So, may question pa po tayo, no? Ang dami po nating pahabol sa questions. Sige, okay lang. Mas maganda nga maraming may tanong. tuition fee po ba tayo? Again po, wala po tayong tuition kung ma-maintain po natin yung ating grades. Yes. Ayan. Kasi ano po yan, privilege po yan na binigay sa atin ng ating government na lahat po na mag-aaral sa SUC and LUC po, libre po sila. However, meron po siyang limitation. Ayan. So, pag nag-overstaying po tayo, or let's say marami tayong naibagsak na mga subject or subjects po, mawawalan po yung privilege po or benefits po na binigay sa atin ng government. Okay po, sir. So, meron pa po tayong questions, sir. Kaya pa po. Kaya pa po ba, sir? Sige. Medyo marami-rami pa po ang questions Sige sa lang, comment mas maganda yan section. kasi nahihirapan kaming sumagot sa email. Oo. Okay po. Kasi usually, yung question po na yan, pare-pareho lang. Opo, okay. So, kapag po ba na-fill out na yung form, na-accept na po ba yun? Wala na po bang nakalagay? Wala po kasing nakalagay na accept button. Okay na po yan. Basta na-fill up nyo po yun, nakikita po namin yan. Maghintay na lang po kayo ng announcement kung kailan yung enrollment. Okay po. So, take note, guys. Maghintay ng announcement for enrollment. Wag masyadong kabahan. Medyo napapraning na tayo eh. Wag po tayo masyadong nagkakape, ano? Ayan. So, meron pa po, sir, additional question. Question. May chance po bang makapasok sa CLSU kapag nakapagpas ng reconsideration letter kahit hindi qualified? So, reassure lang po natin sila. If ever. If ever. Ulitin ko ulit. Pero ano po, parang meron po bang mga cases na nakakapasok po sa CLSU dahil nagpasa po sila ng reconsideration Again, wala tayong assurance kasi. Again, nakadepende yan kasi. Ulitin ko, napakarami ng qualified po natin. Okay? Napakarami ating waiting list. So, ito lang kayang i-accommodate nung ating resources. Hindi kami nagbibigay ng false hope na pwede kayo, na makapasok. Okay, idepende po 'yan kung maraming hindi nag-accept. Example po, maraming sa in-invite po namin na yan hindi sila tumuloy. Okay.
doon pa lang tayo mag-o-open. Depende po Yes. talaga if marami pong nag-accept sa mga Mm-mm. kung saan po sila pumasa, ano. Kasi depende talaga yun. Malalaman po natin yan during and after enrollment na. So, if ever po na ganun, sir, yung mga waiting list po ba is may possible na malate po sila sa enrollment dahil maghihintay po? Hindi, yung waiting list, wala silang kasiguraduhan na mapapasok sila. Imagine niyo na lang guys. Opo. Imagine niyo, kung non-qualifier kayo, waiting list na lang. Ang waiting list, naubusan sila ng slot. Yes po. Qualified sila, pero wala silang slot. Mas maraming mas magaling sa kanila. Yes po. Paano pa kaya yung mga non-qualifier? 'Di ba? Yung waiting list kaya nilang i-accommodate yung halos kalahati ng mga nung mga principal qualifier po natin. 'Di ba? Paano pa kaya yung mga non-quali? So kaya hindi kami nagbibigay ng assurance. Hindi kami nagbibigay ng false hope. Again, waiting list pa lang, puno na yung slot. Okay, so sadly mga karadyo ay hindi namin kayo mabibigyan ng assurance na makakapasok kayo sa CLSU if hindi kayo pinalad na makapasa dahil marami tayong waiting list na naghihintay pa ng slot. Yes. So, alam po namin na marami po sa inyo ang gustong pumasok sa CLSU pero may hangganan po kasi ang slot na kayang ibigay. So, sana po marami po kayong natutunan ngayong araw. Pero partner, meron pa po ata tayong follow-up question sa comment. Let's check, partner. Oh, let's. Sige lang. So, eto po from Drea. Sabay po ba ang enrollment ng mga qualify at sa mga waiting list? Kasi po sabay sila. Ah, okay. Oo, sabay po sila, no. Per course po kasi 'yon, per program po siya. Kaya kunyari po again ulitin ko yung mga principal qualifier po natin. Yes po. Pag hindi kayo nag-accept, ibibigay po namin yung inyong slot sa mga waiting list po natin. Okay. So sa pa lang po, May 3 pa lang malalaman na po natin yung full list po natin. Okay. Kung sino po yung papadalan po namin ng instruction for enrollment. Okay po. So, maraming salamat po, Sir Naagas. Marami po kami natutunan sa inyo ngayong hapon. Ayan, mga karadyo, kung mayroon pa kayong mga karagdagang katanungan, pumunta lang po kayo sa website ng OAD para sa mga additional na katanungan pa. So, with that, So that concludes today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Maraming salamat po sa isa na namang araw ng pakikinig sa aming programa. Ayan. So once again, congratulations, passers! See you soon sa ating campus. Makikita nyo si Ate Maymay at si Sir Naagas. Ayan, makakasalubong nyo sila. partner, wag naman nag-graduating na tayo. Ay, oo nga. Hindi, Partner, wag mo akong mag-ano. balak nyo kasi mag-work dito. Ayan. Okay, sana po pala rin. So, ako naman po si Princess May Hidalgo, your co-host for today. At abangan ninyo uli ang next episode ng CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Ayan. So, Paalam! CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tuning mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka kung salo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU. 107.3 Radyo